Kung mabagal yung laptop mo, huwag ka muna magpapabili ng bago. Ito muna yung kabit mo, SSD. So, subok na guys, no, yung mga SSD para pampabilis ng laptop natin. So, ito po yung itsura niya. Meron po itong dalawang edition sila, black at saka yung silver. Ayan. Diba? Kitang-kita nyo naman guys. Solid state drive. So, tuturuan kita mag-upgrade. Lifetime na to. Habang buhay mo magagamit itong tutorial na to. Hindi mo na kailangan ng technician pa. Ang gagawin mo lang, kailangan mo lang ng flash drive, of course, SSD, external enclosure. So, ito po yung gagamitin natin. I-clone lang natin yung existing na operating system mo o yung hard drive mo dito sa laptop na to. Ito yung lumang laptop natin na papakita ko sa inyo ng mabilisan lang to. So, come on. So, insert muna natin yung flash drive natin. Power on. And then, press F12. Okay, select natin yung flash drive natin. And then, enter. And then, pwedeng option natin 11 or 10. 10 na lang. Diyan tayo sanay. So, insert na rin natin yung ating external drive. So, since bago yung external drive natin, guys, no, punta tayo dito sa disk management. Initialize nyo lang po yan dito. After nyo ma-initialize, magiging ganyan po siya, kulay itim. Right-click nyo lang po yan. Yung simple volume. Next lang po. Okay. After that, close na natin yan. And then click natin yung Start. Programs Windows PE. Select Backup and Restore. There you go. And then select natin yung AOME Backupper. And then click lang natin tong Clone. So sa pagko-clone guys, so mas maganda same size or mas malaki yung size ng ating SSD dun sa kino-clone natin, sa source natin. So halimbawa kasi kung yung i-clone lang natin is drive C lang. So 110, 11 GB lang to. Kung mapapansin nyo, 240 GB itong SSD natin. So pwede pa rin natin siyang ma-clone. Hindi nga lang natin masasama yung drive din niya kung may mga laman pa yon. Kaya mas maganda, mas malaki yung size natin para kung gusto nyo, pati yung drive din na wala na kayong poproblemahin pa, di ba? So, select lang natin tong system clone. So, sabi niya dito, select destination partition or location. Select natin yung these two natin. And then dito sa baba, sa sulok, ayan po yung next. So, click lang natin yung next. And then okay. And then dito, check nyo yung SSD alignment. I-click natin yung box na yan. Yan po yung mag-accelerate ng read and writing speed ng solid state drive natin. So, dapat naka-check po yan. And then start clone. So, yun na. Wait na lang po natin yan. So, ilang click lang yung ginawa natin, guys. Napakalaki ng masisave nyo. A few moments later. Alright! Finish! Finish! Okay. Close lang natin to. Salamat. Shutdown na natin. And then, let's put this dito sa ating laptop. So, remove first the battery, guys, no? Same thing sa desktop. Dapat nakapatay yung ating computer or nakabunot yung ating power. Okay. Lagay na natin. Okay, then let's power on. Success kaya yung clone natin. Ayun, nag-load yung Windows. Positive. Bilis, no? Okay. So, advantage na naka-SSD, mas mabilis yung startup natin. At kung mapapansin nyo, pagka-start pa lang, makakapag-right-click na tayo nang hindi na nalo-loading. Hindi na naglo-loading. And open tayo ng files, halimbawa, ayan, folders, drive. So, mapapansin nyo, kahit sabay-sabay tayo magmumultitasking and magkakopy tayo ng files, let's say for example, kita nyo naman yan guys, no? Lagay natin sa download yung kinopy natin. Close na natin to. There you go. Kita nyo naman kung gaano kabilis yung transfer. Oh. Yan yung mga advantage ng mga naka-SSD. So, ganun lang guys, kadali mag-clone. Nandyan pa rin yung mga programs natin, yung mga files nyo, sa Drive C, sa Drive D. So, hindi nyo na kami kailangan, di ba? So, lifetime nyo na yan guys magagamit. So, nandito lang po yung link natin sa comment section at yung lalabas dyan sa screen nyo para dito sa ating SSD. At yung Sergey Strelic natin, nandyan lang din po sa comment section. Thank you, and God bless you all.